Good day mga kabayan. In this video, pag-uusapan natin kung ano yung mga requirements sa pagkuha ng pasaporte dito sa Pilipinas. Sa lahat ng aking mga kaibigan na food panda rider, baka nagbabala kayo na kukuha ng passport para makatrabaho abroad. So ito yung mga requirements na kailangan yung dalhin doon sa DFA para hindi ka na pabalik-balik doon sa DFA sa pagkuha mo ng passport. So, ito yung mga requirements mga kaibigan, pag-usapan natin sa vlog na ito. So, kung bago pa lang kayo sa ating channel, don't forget to share, to subscribe, at mag-like sa video na ito at para updated kayo sa mga bagong video na gagawin natin. So, mga kaibigan, ang pag-usapan natin ngayon is passport. Paano pagkuha ng passport, ano yung proseso, at ano yung requirements. So, unang-una, pag-usapan natin mga kaibigan kung ano yung requirements ng pagkuha ng passport. So, ang requirements ng pagkuha ng passport mga kaibigan is kailangan kang mayroong isang tinatawag natin na kung bago ka lang pag first time mong kumuha ng passport, so kailangan mayroong mayroong kang kahit isang government issued ID. So, isang government issued ID just like a UMED, driver license, yung mga ID ng police or PRC ID or ID ng issue ng government kung ikaw ay nagtrabaho sa gobyerno. So yun mga kaibigan, yan yung mga kailangan mong dalhin doon sa na requirements doon sa DFA. So kailangan dala mo yung Xerox copy back to back at dala mo din yung original. So, pangalawa mga kaibigan, kailangan meron kang tinatawag natin na PSA Live Birth. So, PSA Live Birth, kailangan dala mo yung original at saka dala mo rin Xerox copy. So, pangatlo mga kaibigan, ito yung live birth na mula lang dito sa ating munisipyo. So, kukuha ka din sa local civil register ng live birth mo para i-compare doon sa PSE na live birth kung wala bang error doon sa pag-encode doon sa pangalan mo. So yan tatlo na yan mga kaibigan, yan yung mga pinaka-importante, mga pangunahing kakailanganin mo doon para isumiti mo doon sa DFA para mga kaibigan ma-approvean ka na ikaw ay makakuha ng passport. So ano yung mga proseso mga kaibigan, mga kabayan, para makakuha tayo ng passport? So ngayon mga kaibigan, hindi ka pwedeng pumunta na lang ng basta doon sa DFA. So kailangan mo pa ding online. Sa baba, ilagay ko yung link para doon ka magkapag-appointment online mga kaibigan. So kung mayroon ka ng appointment online mga kaibigan, pwede ka na makapunta doon base sa oras at araw ng naka-appointment mo doon sa online na in-applyan mo. So, kailangan mong tandaan mga kaibigan na doon sa pag-appointment mo online, so sa oras na sa time na 'yon, doon ka din magbayad ng passport pay na 900 plus mga kaibigan ngayon, 900 plus, so umabot ng 1,050 dito sa amin sa pagkuha ko nito. So, kailangan mo ding bayaran through GCash or through bayad center, Western Union. So Western Union lang tumanggap ng bayad natin sa passport sa DFA. So wag kang pumunta doon sa DFA kung wala kang appointment kasi wala din namang mangyayari doon. Hanapan ka pa din ng appointment na schedule para ikaw ay makaka-process sa passport mo. So yan mga kaibigan, ito yung mga basic na kakailanganin mo. Valid ID na government issued tulad ng UMED, driver license, PRC, at ano-ano pang mga issued na government ID. So yan mga kaibigan, yan yung mga requirements ng pagkuha ng passport. So maraming salamat. Sana in this video mayroon kang natutunan. Don't forget to share, subscribe our channel. Maraming salamat.